Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano ka ba naman, Gary? Wala ka na bang ibang mahanap na trabaho? Daisy, alam mo naman na high school lang ang natapos ko. Ano pa ba ang inaasahan mo na trabaho? Kundi bagger lang sa isang mall. Paano natin mabibigyan ng magandang kinabukasan ng ating anak kung yan lang ang trabaho mo? Tiis-tiis lang muna, Daisy. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Paano ka nga makakahanap ng ibang trabaho? High school graduate ka lang. May awa ang Diyos, Daisy. Hindi tayo pababayaan. Gary, lumalaki na ang anak natin. Di ba bayad sa inuupahan nating bahay? Kulang na, Gary. Ano ka ba naman, Daisy? Ginagawa ko naman lahat para sa pamilyang ito. Kung alam ko lang na ganito ang magiging buhay ko, hindi na sana ako sumama sa'yo. Bakit? Pinagsisihan mo ba magsama mo sa akin? Oo, Gary. Wala pala akong mapapala sa'yo. Puro paghihirap lang. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko, Daisy? Maghanap ka ng magandang trabaho. Yun ang gawin mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Sa puso ko'y nag-isa ka lang. Pare, kanina ka pa walang kibo ha. Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi pare, nag-aaway kami ni Daisy. Bakit pare? Ano na naman bang pinagawa ninyong mag-asawa? Iba lang kasama niya ngayon. Pinaghahanap niya ako ng ibang trabaho, pare. Ano? Ano naman ang napapasukan mo ibang trabaho, pare? Wala nga tayong natapos eh. Hanggang dito lang tayo, pare. O kaya, construction. Construction worker. Pwede. Wala tayong natapos kaya ganito lang tayo, pare. Yun nga ang sinasabi ko sa kanya, pare. Kaso, hindi niya ako maintindihan, pare. Oh, anak, napasyal ka. May kailangan ka ba? Inay, pwede ho bang pahiramin niyo muna ako ng pera ninyo? Pambili ng gatas ni baby. Ay, bakit? Hindi ka pa ba sumweldo, Gary? Hindi pa nga ho, Nay. Eto. Kunin mo muna ito para makabili ka ng gatas ng anak mo. Hayaan ninyo, Nay. Babayaran ko to kapag sumweldo na ako. Ay, naku anak, huwag mo nang isipin yan. Para sa apo ko naman yan eh. Salamat ho, Nay. Sige po, alis na po ako. Sige, ingat ka sa daan. Saan ka ba galing? Kanina pa umiyak yung anak natin. Galing ako kina inay. Nanghiram ng pera, pambili ng gatas ni baby. Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo, Gary eh. Salit ng sinasahod mo, kulang na kulang pa ang sweldo mo para sa atin. Daisy, pag-aawayan na naman ba natin ito? 3 beses lang isang linggo ang pasok namin. Talagang kukulangin tayo. Tsaka lahat naman ganito. Ang sabihin mo, Gary, wala kang diskarte sa buhay mo. Palibhasa, wala kang pinag-aralan. Bakit? Ikaw! May pinag-aralan ka ba, Daisy? Oo! Wala nga akong pinag-aralan. Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Nagsisisi nga ako eh, kung bakit pa ako sumama sa'yo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Daisy,
Daisy! Bumalik ka! Daisy! Oh, ano ba itong nangyayari sa aming mag-asawa? Pati ako, naapektuhan na rin sa aming pagsasama. Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Daisy, kumusta ka na? Ito, friend. Mahirap pala ang buhay may asawa. Bakit ba? Anong nangyari? Nag-away kami ni Gary. Kaya, umalis ako sa bahay namin. Bakit? Ano bang pinag-awayan ninyo, ha, Daisy? Wala ito, friend. Ano ka ba? Magkaibigan tayo, Daisy. Sabihin mo, baka makatulong ako. Wala. Kalimutan mo nang sinabi ko. Kumusta nga pala yung trabaho mo? Okay lang naman. Kaya lang, nabawasan ang pasok. 3 araw na lang sa isang linggo. Si Nagari, kamusta naman ang trabaho niya? Ganon din. 3 araw sa isang linggo. Wala, ganon talaga. May krisis tayong pinagdadaanan. Wala tayong magawa. Sige friend, uwi na ako ha. Baka umiiyak na yung anak ko. Halika, magmerienda ka muna. Hindi na. Sa susunod na lang. Kwentuhan ulit tayo. Sige. Ikumusta mo na lang ako kay Gary, ha, friend? Sige, friend. Makakarating. Sige. Alis na ako, ha. Saan ba nagpuntang babaeng yan? Kanina pa siya umalis. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Sabagay, tama naman si Daisy. Kulang na kulang ang sweldo ko. Ang liit na nga ng sweldo. Nababawasan pa pagpasok. Maalas naman talaga ng taong ito. Napakaraming pinagdadaanan ang mundo. Buong mundo naapektuhan ng coronavirus na ito. Napakaraming establishmento ang nagsara. At ang mga tao nawalan ng trabaho. Lalong-lalo na kaming mga maliliit ang sweldo. Sana naman matapos na to. Para bumalik na sa dati ang lahat. Inay, si Gary po. Ay, umalis na. Pumasok na sa trabaho. Ay, saan ka ba galing? Iniwan niya dito si Junior. Mabuti na lang at magkapit-bahay lang tayo. Juan po, Inay. Galing po ako sa kaibigan ko. O siya, kunin mo na si Junior. Kasi nakatulog na. Sige po. Salamat po, Inay, sa pag-aalaga sa anak ko, ha. Akin na po. Kakargahin ko na yung anak ko. Hayan. Dahan-dahan para hindi magising. Inay, salamat po ulit, ha. Walang anuman. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko
kumakatok. Sandali lang! Oh, ikaw pala, Lerma. Napasyal ka. At may dala ka pa. Oo, konting grocery lang naman. Para si inaanak ko naman yan eh. Oh, ano ka ba? Friend, pasensya ka na talaga, ha? Gipit na gipit talaga kami ni Gary. Kaya, maraming salamat sa iyo, friend. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, wala tayong sakit. Oo nga eh. Buong mundo, naghihirap dahil sa pandemyang ito. Kung wala ka lang anak, pwede sana kitang ipasok sa pinagtatrabahuan ko. Kaso, may baby ka na. Ha? Pwede naman eh. Kahit may baby na ako. Aba, sinong mag-aasikaso sa anak mo? Oh, di yung binan ko. Siya ang mag-alaga sa anak namin habang maliit pa siya. Ang kaso, papayag ba naman si Gary na magtrabaho ka? Sa lagay ba namin ito? May pambayad sa rinta ng inuupahan namin bahay? Kulang na kulang sa sahod niya. Huwag kang mag-alala, friend. Ako ang bahala. Papayag yun si Gary. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Baka mamaya niyan eh. Ako pa ang sisisihin ni Gary. Sabi ng ako ang bahala eh. Magtiwala ka lang. Kayang-kaya ko yun. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Daisy? Gary, kung hindi ako magtatrabaho, mamamatay tayo sa gutom. Mag-isip ka nga. Pambili lang ng gatas ng anak mo, ha? Kulang sa sahod mo. Samantalang kung papayagan mo akong magtrabaho, dagdag sa gastusin natin sa anak natin. Pangrinta sa inuupahan natin bahay. Hindi. Ayaw ko magtrabaho ka, Daisy. Sinong mag-aalaga kay Junior? May trabaho ako. Alam nga naman na paalagaan natin kay nanay. Ano pa nga ba? Diwan natin kay inay. Umuwi naman tayo sa gabi ah. Matanda na si Inay, Daisy. Baka hindi na niya kayang alagaan yung bata. Gary, hindi naman mahirap alagaan yung anak natin. Nakakahiya naman kay Inay, Daisy. Imbis na magkapag-relax naman siya, pag-aalagaan pa natin ng bata. Gary, ito lang ang naisip kong paraan para makatulong ako sa'yo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa pamilyang ito, Daisy. Pero alam mong hindi mo kaya, Gary. Pinipilit mo lang. Kaya gusto kitang tulungan, Gary. Para din sa kinabukasan din ng ating anak. Uy. Sige. Hayaan mo. Kakausapin ko si Inay. Pakikiusapan ko siya. Sige, pagbigyan mo yung asawa mo para naman walang masabi sa'yo. Ang inaalala ko kasi, Nay, ay kayo. Huwag mo na akong alalahanin, Gary. Kaya ko pa naman eh. Basta ang gawin ninyo sa umaga, iwan nyo si Junior dito at kunin ninyo sa gabi. Tutal, umuwi naman kayong dalawa. Oo, Inay. Yun na lang siguro ang gagawin namin ni Daisy. Ano bang trabaho ang papasukan ni Daisy? Ha, Gary? Tutulungan daw siya ni Lerma, yung dati kong katrabaho sa mall, Inay. Ninang kasi iyan ng Junior. Ay, ganun ba, anak? Maiwasan na ninyo ang pag-aaway ng asawa mong Gary kapag magtatrabaho na rin siya. Sana nga ho, Inay. Gumanda na yung pagsasama namin. Ay, teka nga. Kailan ba mag-uumpisa yung asawa mo sa trabaho niya? Bukas makalawa ho, Inay. Sige. Basta ang gawin mo, lahat ng gagamitin ni Junior dalhin dito para hindi na ako mahirapan na pumunta sa bahay niyo. Oo, Inay. At maraming salamat po at pumayag kayo. Maalaga na si Junior. Ay, ano ka ba naman, Gary? Apo ko yan. Ay, di aalagaan ko.
pumayag na si Gary. Talaga? O di mabuti. Kahit papaano, matutulungan mo siya. Oo nga eh. Mahirap kayang nasa bahay ka lang. Nakakainip ang walang ginagawa. At isa pa, mahirap mag-alaga ng bata. Kung bakit naman kasi, hindi ninyo pinag-isipan na mabuti ni Gary ang lahat bago kayo nagsama. Yun nga eh. Napakabilis lahat ng pangyayari. Ang hirap pala ng ganito. Wala na kayong magagawa. Nandyan na. Panindigan na ninyo. Oo naman, friend. Ano pa nga ba? Siya nga pala. Nasabi mo na ba kay Gary na sa makalabak ka na papasok? Oo, sinabi ko na, friend. Good luck lang sa trabaho mo ha, friend. Huwag kang mag-alala, friend. Hindi kita ipapahiya sa amo mo. Alam ko naman na masipag ka sa trabaho eh. Kaya hindi ako mapapahiya. Pare, may trabaho na pala si Daisy. Oo pare, mapilit siya eh. Pinagbigyan ko na lang para hindi na kami mag-away. Sino bang nagpasok sa kanya ng trabaho, pare? Si Lerma, yung sales lady na kasama natin dati. Ay, yung may crush sa'yo dati pala. Ikaw naman pare, matagal na yun. Asus, parang hindi ko naman alam na may gusto ko rin doon, ano? Nauna lang siya ni Daisy. Kasi mas sexy si Daisy. Pero aminin mo, ha? Na nagaganda ka rin kay Manuel, ano? O, di ba? Huwag na nga yan ang pag-usapan natin pare. Baka may makarinig pa sa atin. Oo na. Uy, siya nga pala, pare. Malapit ng birthday ko. Huwag ka mawawala, ha? Kita-kita tayo ng mga dating katropa natin, ha, pare? Oo pare, ako pa. Kahit di mo ako imbitahan, pupunta ako. So talaga, asahan ko yan, ha? Oo. Ay, Gary anak, kumusta naman ang asawa mo sa napasukan niyang trabaho? Ayos lang naman hunay. Ay, buti naman kung ganon. Pareho ba kayo ng uwi tuwing hapon, ha, Gary? Hanggang alas 8 po ng gabi ang pinapasukan niya, Nay. Ay ba kailangan na sunduin mo siya tuwing pag-uwi niya. Ay, mahirap na. Sa panahon ba naman ngayon? Nay, kayang-kaya na niya yun. Marami pa namang sasakyan sa oras na yun. Ay, kahit na. Buti na yung sigurado. Wala naman siyang sinasabi sa akin, Nay. Siguro, kayang-kaya na niyang umuwi mag-isa. Ay, bahala na nga kayong dalawa sa buhay niyo. Huwag na kayong mag-alala, Nay. Napag-usapan na naming dalawa yan. Ay, siya nga pala. Yung gatas ni Junior, wala na. Ayaan niyo't sasabihin ko kay Daisy bukas, Nay. Para bumili siya. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kumusta naman ang trabaho mo, friend? Mabuti naman. Mabait yung may-ari ng pinagtatrabahoan kong grocery. Mabait naman yung may-ari. Ano ka ba? Ayos lang ako dito. Basta kung may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Oo. Okay lang ako dito. Si Gary, anong sabi niya? Ay, siya nga pala. Sabi ni Gary, salamat daw. Dahil tinulungan mo akong makapasok sa trabaho. Wala yun, friend. Siya nga pala, hindi na ako magtatagal, ha? Kasi may mga bisita ako sa bahay. May binili lang ako. Kaya dumaan lang ako dito. Sige. Salamat sa pagdalaw, friend, ha? Malapit na naman ang uwian. Pero sa DC, mamaya pa siya makakauwi. Ano kaya kung daanan ko na lang siya? Kaya lang, matagal pa ang uwian niya.
Huwag na lang. Marami naman siyang kasabay ng katrabaho niya. Mauna na lang akong umuwi sa bahay. Oy, Daisy. Tapos mo na ba ang online display mga bagong stock natin? Opo, sir. Sige, magpahinga ka na. Mag-alas 8 na. Idadaan na kita sa inyo at mahirap ang pagsakay ngayon. Wag na po, sir. Nakakaya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya, Daisy. Doon din lang naman ang daraanan ko. Idadaan na kita. Kayo po ang bahala, sir. Sa bagay, madadaanan naman ninyo ang bahay namin. Kaya nga sumabay ka na sa akin para hindi ka na mahirapan sa pagsakay. Halika na. Ba't parang ang aga mo yatang umuwi ngayon, Daisy? Kuan, Gary. Nakisakay kasi ako kay Boss Danny. Yung amo ko. Kasi, madadaanan pa itong bahay natin eh. Kaya, sumabay na ako. Ang bait pala ng amo mo. Oo nga eh. Mabait sa mga tauhan niya, si Boss Danny. Buti naman kung ganun. Sana lahat ng mga amo, ganun sa boss mo. Nasa Amerika yung asawa niya at mga anak niya, Gary. Siya na lang ang naiwan dito. Tuwing Pasko lang daw umuwi ang pamilya niya. Mayaman pala talaga ang may-ari ng grocery na pinapasukan mo, Daisy. At tuwing Pasko daw, namimili daw sila ng mga grocery item sa mga tauhan nila. Malapit ng Pasko, sana. Umabot ka pa hanggang Pasko. Ha? Ano ka ba naman, Gary? Mamamatay na ba ako? At ganyan ka kung magsalita? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung pagdating ng December at nandun ka pa, di marami tayong grocery. Ay, kala ko kung ano yung sinasabi mo. O siya, magbihis ka na at kakain na tayo. Nakapagluto na ako. Oh, Daisy, papasok ka na pala. Opo, Inay. Idinaan ko lang itong bagong tsupo ni Junior. At bumili rin ako ng gatas niya. Paubos na kasi, Inay. Ay, kumusta naman ang trabaho mo? Ayos lang po, Inay. Salamat naman kung ganon. At nakakaluwag na rin kayo ng konti kahit papano. Oo nga po, Inay eh. Kung hindi ko po pinilit si Gary na magtrabaho ako, talagang kakapusin kami, Inay. Pasensya ka na, Daisy, sa anak ko, ha? Ni hindi na nakapagkolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Maagang naulila kasi sa ama dahil sa aksidente. Ay, Inay, wala po yun. Basta sa ngayon, magtutulungan kami ni Gary para mapalaki namin ang anak namin na maayos. Ay, salamat naman at naintindihan mo ang aking anak. Sige na, at baka mahuli ka pa sa trabaho mo at magalit ang iyong amo. Sige na. Sige po, Inay. Alis na po ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano pare? Kamusta nung pagsasama ninyo, Daisy? Wala namang problema, pare. Mula nung nagkatrabaho siya, medyo dumalang na ang pag-aaway namin. Mabuti naman kung ganun. Iba talagang dalawang kumakain, no? Medyo makakaluwag. Oo nga, pare. Hindi kagaya ng dati, halos walang pambili ng gatas ng anak namin. Pero iba talaga pag may natapos ka, no? Sana, nasa opisina tayo ngayon. Hindi dito Hayaan sa... mo na yan, pare. Ito talaga siguro ang tadhana natin. Ang hirap ng buhay eh.
importante, hindi tayo gumagawa ng masama. Kaya, diyan ako bilib sa'yo, pare. Tuloy ang buhay, kahit mahirap, ano? Bakit pare? May magagawa pa ba tayo? Basta kumakain tayo ng 3 beses isang araw. Ayos na yun pare. Oh, boy. Pagkilagay sa mga magandang tuhon yan, ha? Para hindi mabasag yung mga bote. Mamahaling alak yung mga yan, ha? Opo ma'am, wag ko kayong mag-alala. Kami na ho ang bahala dyan. Ang daming pinamili ng matandang ito, no? Mamahaling alak yung mga kinuha. Important. Buti pa sila, no? Pag grocery lang. Samantalang tayo, dumadaan lang sa mga kamay natin. Hayaan mo na. Yayaman din tayo, pare. Kailan pa kung ugod-ugod na tayo, pare? Sige na. Tapusin mo na yan para madala na natin sa labas. Ang dami nang naipon, eh. Nahihirapan na yung cashier. Well, tapos na. Tatabi na lang natin yan. Daisy, may pamilya ka na ba? Opo, sir. Mayroon na po akong asawa at may isang anak. Hindi naman halata na may asawa ka na. Kasi kung kumilos ka, para kang dalaga. Ang swerte naman ng asawa mo. Bukod sa maganda na, sexy pa. Palabiro pala kayo, sir. Ay, hindi ako nagbibiro, Daisy. Talagang maganda ka at mahinhin kung kumilos. Yan ang kataingian ng isang babae ang hinahanap ng isang lalaki. Bakit po, sir? Aha. Hindi ba maganda ang misis ninyo nung kabataan niya? Aba, kung ganda nilang naman pala pag-uusapan napakaganda ng misis ko nung kabataan niya. Para siyang artista. Ganun po ba, sir? Oo. Ang ganda pala ng misis niyo kung ganun, sir. Talagang maganda ang misis ko. Kahit ngayon na matanda na siya, kitang-kita mo pa rin ang hugis ng katawan niya. Sir, pinagtitinginan na po tayo ng mga kasama kong sales lady. Baka kung anong isipin nila sa atin. Hayaan mo sila. Nilapitan lang kita kasi parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Kaya kinwentuhan kita. Sir, salamat sa kwento nyo. Natawa naman po ako. Wala yun. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang lungkot kapag wala. Alam mo, Gary, palabiro palang boss namin. Naikwento niya ang pamilya niya sa akin. Sabi niya, maganda raw ako at sexy. At napakaswerte raw ang asawa ko. Ganun din daw ang asawa niya. Kahit matanda na, sexy pa rin daw. Baka iba na yan, Daisy, ha? Kami gusto na sa'yo ang amo mo. Ikaw naman, nagkwikwento lang yung tao. Alam mo, Gary, mahal na mahal kita. Walang papalit sa puso mo. Dahil ikaw lang ang buhay ko. Alam ko naman yun, Daisy. Mahal na mahal din kita. Sundan na natin si Junior, ha? Ha? Tumigil ka nga. Gary. Gary. Gary, halika na, kain na tayo. Baka malit ka sa trabaho mo. Ikaw kasi, pinuyat mo ko kagabi. Ako pang sinisisi mo. Halika na, kakain na tayo. Naghanda na rin yung baon mo para hindi ka na bumili sa labas. Ay, salamat, Lord. At binigyan mo ako ng napakabait na asawa. Tumigil ka nga dyan, buliro ka talaga. Totoo naman, ah.
Bukod sa maganda ka, mabait pa. Tama na nga yan. O sige, mauna na ako sa'yo ha. Baka malit pa ako dahil sa pambubulang mo sa akin. O sige na, kung nang bala dito, mauna ka na. Dadalhin ko muna si JR kay Inay. Tapos susunod na ako. Sige na, mauna na ako ha. Sige. Oh, ang bait talaga ng asawa ko. Parang nag-iba nang magkatrabaho siya. Sa bagay, dating ginagawa naman niya ito eh. Ay, makakain na nga. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Wala ho ba kayong napapansin kay Daisy, Inay? Eh, wala naman. Bakit magari? Ano ba yon? Parang maalaga siya ngayon at ang bait-bait niya, Nay. Ay, ayaw mo niyan. Ginagampanan niya ang tungkulin niya bilang asawa mo. Pero Inay, parang naninibago ako ngayon. Ha? Ay, naku anak. Kung ano-ano ang pumapasok dyan sa isip mo. Ewan ko ba, Nay? Bahala na. Basta, ang importante ngayon, maganda na ang pagsasama namin ng Daisy. Di katulad ng dating puro away kami. Anak, huwag mo namang pag-isipan ng masama ang asawa mo. Siguro, masaya lang siya sa ginagawa niya. Kasi, pinayagan mo siyang magtrabaho. Sana nga ho, Nay. Sana nga. Ganun ba talaga si Sir Danny? Parang manyak kung minsan. Ay, nako friend. Ganun lang talaga si Sir Danny. Palabiro. Lalo na pag may taon siyang may problema. Ay, nako. Binibiro ka lang niya. Pabayaan mo lang siya. Ganun lang yun. Ganun ba? Oo, palibhasa. Wala dito yung pamilya niya sa Pilipinas. Nasa Amerika. Naikwento niya sa akin eh. Tuwing December lang daw sila umuwi dito. O ano? Nagusto mo na ba ang trabaho mo dito? Oo naman. Maganda dito, friend. Kasi, nabibiro namin si Sir. Ang mga katulad kong sales lady. Alam mo, si Sir ang tumulong sa akin kung bakit ako na-promote sa trabaho ko. Kaya ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Ah, ganun ba? Sana. Marami pa siyang matulungan na tulad natin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ni Sir na talagang mahal mo ang trabaho mo, gagawin ng paraan para tulungan ka. Ang hirap na naman ang pagsakay dito. Ang daming tao. Sinasalubong nila ang sasakyan. Ay, sana meron na. Tulungan niyo ako! Hinagkasipan ko! Tulong! Yung matanda, ang gawa ng Tulong! dito patungo sa kinaroroonan ko ng agaw ng bag. Kakaranin ko siya. Dapat niya dito. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na. Oops! Akin na yung pagin na ako! Tama na! Ang laki-laki ng katawan mo. Hindi ka magbanat ng buto. Tarantado ka. Salamat, iho. Akala ko, mananakaw na itong bag ko. Ang laki pa naman ng laman nito. Ma'am, kung hindi po ninyo mamasamain, magkano po ang laman yan? 2 million, iho. Idideposito ko sana sa bangko. Teka. Parang kilala kita. Oo po, ma'am. Ako rin po. Parang kilala ko po kayo. Di po ba kayo po yung palaging nag-grocery sa nagtatrabahuan kong mall? Ako nga, iho. Ay, naku. Salamat sa'yo, ha?
Kung wala ka, tuluyan na nakuha tong pera ko, nadala ko. Salamat talaga. Wala hong anuman, ma'am. Uy, pare. Bulit na karating ka sa birthday ko, ha? Halika, inom tayo. Hindi ako masyadong umiinom, pare. Pero dahil birthday mo, sige, pagbibigyan kita. Akala ko, mapapahiya ako sa'yo eh. Tayo pare, toast. Oh, sige. Oh. Toast. Pulutan pare. Marami yan. Magpulutan ka. Parang tinamaan na yata ko, pare. Malayo pag-uwian ko. Kunti pa na inom mo, ah. Mauna na ako, pare. Ha? Baka magalit si Mrs. Happy birthday na lang sa'yo, pare ko. Happy birthday na. Ano ba ito? Parang napakaraming nagagasilaw. Isilaw ko. Bahala na. May paparating na sasakyan. Sasagasaan niya ako! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Daisy! 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 Bakit? Anong nangyari? Kung kumatok ka ng pinto, parang magigiba na. Si Gary Daisy, na-aksidente. Nasagasaan ng kotse. Ano? Nasaan siya? Itinakbo na siya sa ospital. Ano ba yan? Ang ingay-ingay niyo! Nay, si Gary po. Na-aksidente daw siya. Ha? Nasaan daw siya? Ay, Diyos ko! Gary! Anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Tinagpo na daw siya sa ospital, Nay. Sige na, Daisy. Puntahan na natin siya sa ospital. Dalihan mo! Sige po, Nay. Asikasuhin niyo muna yung anak ko. Gary, ano bang nangyari? Bakit ka nasagasaan? Hindi kasi ni Pare Bill. Napainom ako ng konti. Bakit ba kasi uminom ka? Hindi ka naman sanay na uminom. Pinagbigyan ko lang si Bill. Aray. Sakit na. Aray. Gary, ano bang masakit sa'yo? Itong kanang binti ko, Daisy. Masakit. Hindi ko maigalaw. Aray. Ka ba naman, Gary? Alam mo namang kapos tayo sa pera. Tapos, ito pang nangyari sa'yo. Saan tayo kukuha ngayon ng panggaso sa ospital? Pasensya ka na, Daisy. Hindi ko naman alam na ganitong mangyayari sa akin. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Baga maoperahan daw ang binti ko. At lalagyan daw ng bakal. Diyos ko, magkano naman daw kung sakaling maoperahan ka? 150,000 daw, Daisy. Yung ilalagay na bakal. Diyos ko, saan tayo kukuha ng ganyang kalaking halaga, Gary? Saan? Hindi ko alam, Daisy. Hindi ko alam. Tawarin mo ko. Binigyan ba kita ng malaking problema? Pasensya ka. Kayo ba ang asawa ng pasyente? Ako nga po, Dok. Nagka-fracture ang kanang binti niya. Kaya kailangan na operahan. At lalagyan natin ng stainless na yung pa niya, Mrs. Dok, magkano po? Ayon sa nasabi ko na kanina sa iyong mister, mga 150,000. Sige, hindan ninyo ang halagang yan. Para siya i-opera na sa lalong madaling panahon.
Pabayaan mo na ako, Daisy. Malaking halaga yan. Hayaan mo. Susubukan kong lalapit sa boss ko. Kahit hulog-hulugan na natin. Ano? Pero Daisy, malaking halaga yan. Anong gusto mo? Ganyan ka na? Titisin mo ang hirap? At maimpeksyon ang binti mo, ha? Huwag kang mag-alala. Hihiram ako sa boss ko. Ay, kumusta na si Gary, Daisy? Nay, malaking halaga po ang kailangan niya para maoperahan si Gary. Ha? Magkano ba ang operasyon? 150,000, inay. Ano? Diyos ko, saan tayo kukuha ng ganyang kalaking halaga? Susubukan ko pong lumapit sa boss ko, inay. Pahiramin ka naman kaya ng malaki? Bahala na po, inay. Basta ang importante, gumaling lang si Gary. Oh, Daisy, mukhang nalit kaya tayo ngayon ng pasok. Sir, may nangyari po kasi sa amin. Ha? Bakit ano bang nangyari at nalit ka ngayon? Na-aksidente po kasi yung asawa ko kagabi. Ha? Ganun ba? Kamusta naman ang lagay niya ngayon? Sir, na-fracture yung baka ng binti niya. At kailangan na operahan, sir. At kailangan mo ng malaking halaga. Ganun ba? Magkano daw? 150,000, sir. Abay, malaki rin pa lang. Kailangan mong halaga, Daisy. Oo nga po, sir eh. Sir Danny, pwede ho bang makairam sa inyo ng pera? Kahit hulog-hulugan ko na lang po sa inyo, sir. Parang awa na po ninyo sa akin. Wala na po akong ibang malalapitan. Kundi kayo lang po, sir. Sige. Walang problema. Ang importante, maopera na yung asawa mo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, sir. Tatanawin ko kung malaking utang na loob ko po sa inyo. Ibawas nyo na lang po sa sahod ko. Tuwing sasahod po ako, sir, parang awa nyo na po. Basta bayaran mo na lang ako kung meron na. Nakikita ko naman na talagang mahal na mahal mo ang asawa mo. Sapat na sa akin yan para mahiramin kita. Salamat po talaga, sir, ang marami. Hulog po kayo ng langit sa akin. Teka. Itong kailangan mong pera para maoperahan ang asawa mo. At magbakasyon ka muna ng isang linggo para maasikaso mo naman ang asawa mo. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit. Oh, pare. Kamusta ka na? Ano ba talagang nangyari? Kung alam ko lang na hindi ka masyadong uminom hindi na sana kita pinilit na uminom pa. Hayaan mo na, pare. Kasalanan ko naman eh. Hindi ako nag-iingat. Kahit na pare, nakukonsensya nga ako eh. Saan nangyari sa'yo? Yung problema nito, pare, kailangan ang malaking halaga para sa operasyon ko. Ano bang uopera sa'yo, pare? Nabali ba yung binti mo? Oo, pare. Nagka-fracture. Kaya kailangan na operahan. At kailangan ko ng 150,000 para sa operasyon. Malaki pala, pare. Kaya naawa ko sa asawa ko. Hindi ko alam kung saan siya kukuha ngayon ng pampaopera ko.
Sana naman may mabuting kalooban na magpairam sa kanya ng pera, no? Sabi ni Daisy, susubukan daw niyang lumapit sa boss niya. Baka sakaling pahiramin siya, pare. Sana maoperahan ka na sa lalong madaling panahon para makapagpagaling ka at makabalik sa trabaho mo. Oh, ano ba itong nangyayari sa buhay ko, pare? Ganito na nga ang sitwasyon. Naaksidente pa ako. Malas ko naman, pare. Malas ko talaga. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tanging Oh, Daisy, nakahiram ka ba sa boss mo ng pera? Opo, inay. Nakahiram po ako para sa operasyon ni Gary. Ay, nako. Mabuti naman kung ganun, anak. O siya, pumunta ka na sa ospital para maoperahan na si Gary. Opo, inay. Kukuha lang po ako ng mga damit niya para makapagbihis naman siya. Kahapon pa po yung damit niya. May dugo pa yung pantalon na suot niya. Ay, sige na. Para makaalis ka na. Bilisan mo! Daisy, nakahiram ka ba sa boss mo ng pera? Oo, Gary. Bayaran na lang daw natin pag meron na tayong pera. Saan tayo kukuha ng pambayad natin dyan? Tsaka paano natin pag-iipunan yan, Daisy? Sa liit ng sweldo ko. Gary, huwag mo nang isipin yan. Ang importante, maoperahan ka na. Siya nga pala. Kailan daw ako operahan? Nakausap ko yung doktor na mag-oopera sa'yo. Mamayang gabi daw ang operasyon mo. Oh, sana matapos na para makauwi na ako sa bahay. Ang hirap dito sa ospital. Hindi ako makatulog ng maayos. Kaya nga, naka-schedule ka na mamayang gabi. Daisy, pasensya ka na talaga. Binigyan pa kita ng problema. Paano na kaya kung wala ka? Hindi ko na alam ang gagawin ko siguro. Ano ka ba? Mag-asawa tayo. Hindi kita pababayaan, Gary. Mahal kita. Alam mo yan. Mahal na mahal din kita, Daisy. Mahal na mahal kita. Sana matapos na ang operasyon ni Gary para makauwi na siya. Kawawa naman si Daisy. Siya tuloy ang napipirwisyo sa paghahanap ng pera sa operasyon ni Gary. Ay, ang problema ngayon, matagal pa bago ulit makapagtrabaho si Gary. At si Daisy lang ang maghahanap buhay sa kanilang mag-asawa. Ay, Diyos ko, tulungan mo po ang aking anak sa agarang paggaling niya. Sana po, Diyos ko. Salamat sa iyo, Daisy, sa pagtsatsaga mo sa akin. Siguro kung wala ka, ewan ko lang ano nang nangyari sa buhay ko. Salamat sa lahat, ha? Wala yun, Gary. Ngayon nandito ka na sa bahay. Magpagaling ka, ha? Ako muna ang maghahanap buhay para sa pamilya natin.
Nakakahiya naman sa'yo, Daisy. Ikaw ang babae. Ikaw pa ang maghahanap buhay. Hindi mo naman ginusto yan eh. Bakit? Sino bang may gustong maaksidente? Wala, hindi ba? Kaya pabayaan mo na ako. Ako ang bahala. Hayaan mo. Pag magaling na ako, babawi naman ako sa'yo. Titigil ka na sa pagtatrabaho at ako na ulit ang magtatrabaho. Gary, ang isipin mo, yung paggaling mo muna. Hindi ang kung ano-ano ang iniisip mo dyan. Pahinga ka na. Alam ko, hindi ka masyadong nakatulog sa ospital ng 2 gabi. Sige na, pahinga ka na. Sana bumalik na sa dati itong binti ko at hindi naapektuhan ang paglakad ko para makapagtrabaho ako ulit. Oo, sigurado yan. Magaling ang doktor na nag-opera sa'yo. Eksperto yon. Siya nga pala, Daisy. Kunin mo na si Junior kina inay. Dahil miss ko na siya. Sige. Magluluto muna ako ng makakain mo. Para makakain ka muna. Pagkatapos, kukunin ko na yung anak natin kay inay. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Kumusta na si Gary, friend? Ayun, friend. Nakalabas na rin sa ospital. Buti na lang. Pinahiram ako ng pera ni Boss Danny. Di ba sabi ko sa iyo, mabait si Sir Danny? Kapag may problema ka, lapitan mo lang siya. Hindi ka hihiyain nun. Oo nga eh. Hindi siya nagdalawang isip na bigyan ako ng pera. Ang problema ko ngayon eh, kung papaano ako makakabayad kay Sir. Saan ako kukuha ng pambayad sa kanya? Nang ganong kalaking halaga, friend. Huwag mo nang problemahin yan. Basta nandun ka na nagtatrabaho, hindi ka sisingilin nun. Maniwala ka. Papaano kung dumating na yung asawa niya galing Amerika? Hindi yun nakikialam kay Sir Danny. Ha? Ganun ba? Oo. Kaya ipanatag mo lang ang loob mo. Ano ka pa? Friend, ang inaalala ko ngayon, baka humingi ng ibang kapalit yung ipinahiram niyang pera sa akin. Anong ibig mong sabihin? Baka may gusto siya sa akin at yun ang kabayaran, friend. Natatakot ako. Hindi naman siguro. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Sir Danny. Sana nga ganon, friend. Na walang kapalit yung pinautang niyang pera sa akin. Dahil babayaran ko rin naman eh. Pag nagkapera na kami. Daisy, anak, pasensya ka na ha. Kung ikaw ang nagsasakripisyo sa pamilyang ito, kawawa ka naman. Wala po sa akin yan, Nay. Ang importante, buo kami ng pamilya ko. At hindi po kami magkakahiwalay. Gagawin ko po ang lahat, Inay, para sa kanila. Ay, salamat naman kung ganun, anak. At naiintindihan mo ang sitwasyon niyong mag-asawa. Oo naman po, Inay. Hindi po ako bibitaw para kay Gary at sa aking anak. At sana ay hindi ka mapagod sa pagtulong mo sa mag-ama, Daisy. Kahit hindi pa kayo kasal ni Gary. Nay, hindi na po importante ang kasal. Ang importante sa akin ngayon ay maganda ang pagsasama namin ni Gary at mapalaki namin ang anak namin ng maayos, Inay. Para lumaki siyang may takot sa Diyos. Yun ang palagi kong ipinapanalangin na sana ay lumaki ang anak ninyo na mabait at may respeto sa kapwa. Naway, magabayan niyo siya ng gusto. Hayaan niyo po, Inay. Palalakihin namin siya na mabuting tao. Ay siya nga pala, Daisy. Wala ka bang balak na umuwi sa inyo sa Bicol? Saka na lang po siguro, Inay.
pag maayos na po ang lagay ng buhay namin. May komunikasyon ka pa ba sa kanila? Matagal nang hindi ko sila nakausap, Inay. Gusto nilang umuwi ako sa amin. Kasi ang pangako ko sa kanila, hindi ako uuwi hanggang walang nararating ang buhay ko. Pero ito na, bigo ako. Nag-asawa ako nang hindi nila alam. Huwag po. Maawa kayo sa akin, sir. Kahit ano gagawin ko, huwag lang po ang pagkababae ko. Maawa po kayo sa akin, sir. Ang laki na ng sakripisyo ko sa iyo. Huwag po. Kaya pagbigyan mo ako, Daisy. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pagbigyan mo lang ako. Sige na, Daisy. Wag! Ayoko! Wag! 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 Anong ibig sabihin yung panaginip kong yun? Parang totoo. Bakit ganun ang panaginip ko? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, si Daisy po, nakaalis na po ba siya? Ay, kanina pa. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo dahil nagmamadali siya. At sabi niya, malilit daw siya kaya hindi na siya nakapagpaalam sa'yo. Okay lang yun, Nay. Si Baby Junior pala, Nay. Tulog pa po ba siya? Ay, tulog na tulog yung anak mo. Paano kaya ito, Nay? Matagal pa bago pa ako makabalik sa trabaho. Ay, talagang matagal pa, anak. Naawa na rin ako sa asawa ko, Nay. Imbis na akong kumakayod, siya ang nagsasakripisyo. May awa din ang Diyos, Gary. Hindi niya kayo pababayaan. Maniwala ka. Basta, lagi ka na lang magdasal. Opo, Inay. Kakayanin namin mag-asawa ito. Ang inaalala ko lang, hanggang kailan ako mamamalagi dito sa bahay, Inay? Ay, nako. Huwag mo munang iisipin yan, anak. Ang importante, nakaraos ka na sa operasyon mo. At nagawa na ng remedyo ng asawa mo. Ganda nga, Inay. Nahihiya na ako kay Daisy. O siya, sige. At titignan ko yung anak mo, ha? Baka bigla siyang magising. Sige po, Nay. Ay, salamat. Natapos na naman ang isang araw. Makauwi na nga. Daisy, pauwi ka na ba? O, sanay. Bakit naman, friend? Dan muna tayo sa fast food para makapagkwentuhan muna tayo. Ang tagal na natin hindi nakakapagkwentuhan na. Sagot ko na. Sweldo ko kasi ngayon. Halika na. Sige pa. Ano? Kamusta ka na sa trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang naman, friend. Walang problema. Si Sir Danny. Mabait ba siya sa iyo? Okay naman. Wala naman akong masasabi sa kanya. Buti naman kung ganoon. Pero, alam mo ba, friend? Ano? May problema ka ba kay Sir Danny? Wala naman, wala. Oo, yan naman pala eh. Alam mo, nung isang gabi, nanaginip ako. Masamang panaginip, friend. Ano bang napanaginipan mo? Napanaginipan ko na pinagbalakan ako ng masama ni Sir. Natatakot ako, Lerma. Baka magkatotoo yung panaginip kong yun. Ano ka ba naman? Panaginip lang yun, ano? Walang katotohanan ang panaginip. Pero, Lerma, parang totoo kasi ang panaginip ko. Natatakot ako. Gaya ng sinabi ko sa'yo, panaginip lang yan. Hindi totoo yan, okay? Sana nga, Lerma. Sana nga.
Wala pa huma si Daisy. Ay, wala pa, Gary. Ito ang mahirap, Nay. Mahirap sumakay ngayon kasi hindi pa tapos ang pandemyang ito. Kailan pa kaya matatapos ang nangyayaring ito, Nay? Ay, masasaan ba't matatapos din ang problema ng ating bansa sa coronavirus? Sana nga po, Nay. Dahil ang daming naghihirap ng tao. Dahil sa nangyayaring ito sa buong mundo. At sana sa taon na ito ng 2021, mawawala na rin ang sakit na ito. Anong oras na po ba, Nay? Ay, mag-aalas 10 na ng gabi, anak. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Daisy? Hayaan mo, maya-maya nandyan na yan. Siya na siguro yan. Ay, sandali lang. Mano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Halika, pumasok ka na. Ay, kanina pa kami naghihintay ng asawa mo eh. Ang hirap kasing sumakay, inay. Kunti lang kasi ang sasakyan na pumapasada. Buti naman at nakasakay ka. Oo nga eh. Nahihirapan na ako. Ano kaya Daisy kung tumigil ka na sa trabaho mo? Gary, paano tayo? Kung titigil ako sa trabaho ko, saan tayo kukuha ng pang-araw-araw na gastusin natin? Kesa naman palagi kaming nag-aalala ni nanay sa'yo tuwing uwian na. Huwag kang mag-alala, Gary. Kaya ko ito. Basta magtiwala ka lang. Oh, pare, kumusta ka na? Tagal ko hindi napasyal dito ah. Eto, hindi na lang kita ng mga prutas para kahit pa paano magpalakas ng resistensya. Pagaling ka na para makabalik ka na sa trabaho. Yan na nga rin ang gusto ko, pare. Naaawa na rin ako sa asawa ko Nagkukonsensya ko, pare. Dahil sa birthday ko, nangyari sa'yo yan. Ano ka ba, pare? Wala kang kasalanan. Aksidente yung nangyari. Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Kung hindi na sana kita niya ng uminom noon sa birthday ko, hindi na sana nangyaring ganun. Kasalanan ko rin naman, pare. Hindi ako sanay uminom. Naparami ako ng tagay. Kalimutan mo na yun. Total, buhay pa naman ako. Ano ka ba? Nagagawa mo pang tumawa sa nangyari sa'yo? Tuloy lang ang buhay, pare. Bagay. Ika nga habang may buhay, may pag-asa, di ba? Bagay, tama ka dyan, pare. Huwag mawawala ng tiwala sa ating Panginoon. Ipagdarasal ko ang agarang paggaling mo. Salamat, pare. At salamat din sa dalamang mga prutas. Wala ka naman, pare. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. O, paano, pare? Hindi na ako magtatagal. May pupuntan ba ako Sige, pare. Ingat, ha. Kumusta mo na lang ako sa mga kasamahan natin. Aling Biring! Ayos na po ako. Ay, sige, Bel. Salamat sa pagdalaw mo sa kaibigan mo, ha? Sige po. Ay, tignan mo nga naman si Bella, no? Kahit papaano, hindi ka rin nakakalimutan. Matalik ko kaming magkaibigan ni Bill, inay. Mula napasok ako ng trabaho, siya na po ang naging kaibigan ko. Hanggang ngayon. Ay, anong tunay na kaibigan? Hindi ka pababayaan kahit anong mangyari. Hindi ka tulad ng iba dyan na kapag wala silang kailangan sa'yo, wala na silang pakialam. Iba po si Bill, inay. Para na ho kaming magkapatid nun. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang turingan naming dalawa. Ay, mabutit nakahanap ka ng kaibigan na katulad ni Bel, anak. Kaya nga ho, inay, mahirap maghanap ng kaibigan na tulad ni Bill.
Ay kaya pahalagahan mo ang pagkakaibigan ninyong dalawa lang. Pahalagahan mo. Kumusta kayang mga magulang ko sa probinsya namin? Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatawag sa kanila. Mula nang sumama ako kay Kari. Alam ko na masakit pa rin ang loob nila sa akin. Dahil hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko. Dahil sumama na ako kay Kari. Inay, Itay, patawarin sana ninyo ako kung hindi ko natupad ang pangarap ninyo para sa akin. Patawad po, Inay. Itay. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Pati na mga kapatid ko. Balang araw, magkita-kita pa tayo. Daisy, kamusta na pala si Gary? Sa awa ng Diyos, sir. Medyo nakarecover na rin. Mabuti naman kung ganon. Sir, salamat nga pala sa ipinahiram ninyong pera sa akin. Kung wala po yun, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang pampaopera sa asawa ko. Ay, walang anuman, Daisy. Alam ko naman na masipag ka sa trabaho. At tinutumbasan ko na lang ang mga ginagawa mo. Dahil mula nang dumating ka sa aming grocery, malaki ang benta araw-araw. Swerte ka. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo, sir. Ang laki lang na itulong ninyo sa amin ng asawa ko. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At hindi ko rin alam kung saan ako hihiram ng ganong kalaking halaga. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, magaling na siya. Salamat po ulit, sir. Salamat. Friend, sa linggo na pala ang handaan sa bahay. Huwag kayong mawawala ng asawa mo, ha? Ay, hindi pa pala pwedeng matagtag si Gary. Kahit ikaw na lang. Isama mo yung ganan mo. Ano bang handaan yan, friend? Birthday kasi ng tatay. Napag-usapan namin na magkakapatid na maghahanda kami para kay tatay. Konting salo-salo lang naman. O sige, magpapaalam ako kay Gary. Papayagan ako nun. Ay, buti ka pa. Kasama mo mga magulang mo. Ako, matagal nang hindi kami nagkita ng mga magulang ko. Magmula nang sumama ako kay Gary, mahirap din pala ang malayo sa mga magulang. Lalo na kapag may problema ka. Mag-isa mong dadalhin at papasanin ang problema. Friend, malalagpasan mo rin yan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Sa puso ko'y nag-isa ka lang. Sir, mauna na po ako sa inyo. Mahirap po kasing sumakay. Ihahatid na kita. Nakakaya naman sa inyo, sir. Wag na po. Daisy, tayo lang na nandito. Wala na yung mga kasama mo. Sir, bitawan ninyo po ang kamay ko. Anong ibig sabihin nito? Matagal na kitang gusto, Daisy. Hindi na umuwi ang pamilya ko rito sa Pilipinas. Pagbigyan mo na ako. Bitawan niyo ako. Akala
Akala ko ang bait ninyo. Yun pala, Daisy, may kapalit ang tulong na ginawa ninyo. Daisy, kahit ano ibibigay Sir, ko sa'yo. parang awa nyo na. Wag po. Wala ko nang magagawa, Daisy. Sir, wag. Tagbantan mo na ako. Wag. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ikaw pala, Lerma. Halika, tuloy ka. Pasok ka. Salamat. Alam ko na ang nangyari sa inyo ni Daisy. At alam kong masakit ang pinagdadaanan ninyong mag-asawa. Napakalaki ng kasalanan ko sa aking asawa. Hindi ko man lang siya pinakinggan sa mga paliwanag niya. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Sana bumalik na siya at mapatawad niya ako. Matagal ka na niyang pinatawad, Gary. Napakabuting asawa ni Daisy. Napakabait niya, Gary. Nasaan na kaya siya? Sana'y bumalik na siya sa amin. Gary? Daisy? Ang akala ko, iniwanan mo na kami ng anak natin. Gary, mahal kita. Kayo ng anak natin. Hindi ko magagawang iwanan ko kayo. Patawarin mo sana ako, Daisy. Malaking kasalanan ko sa'yo. Wala kang kasalanan, Gary. Patawarin mo rin ako. Dahil hindi ko kaagad nasabi sa iyo ang lahat. Tama na. Ang importante, umuwi ka na dito. Oo, ayan. Di ba sabi ko sa inyo, walang problema na walang solusyon. Maaayos din ang lahat. Salamat sa'yo, Lerma. Hindi mo pinabayaan si Daisy. Ay naku, Gary. Para kaming magkapatid niyan. Kahit na anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Ano man ang problemang dumating sa buhay niya, Thank you, friend. Tunay ka talagang kaibigan. walang anuman, friend. Through sorrow and pain, and we'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. Kumusta na kayong dalawa ni Daisy? Ayos na kami, Inay. Nakapag-usap na kami. Mabuti naman kung ganun, anak. Salamat nga pala, Inay, sa mga paliwanag ninyo. Naku, anak. Ano pang silbi kong ina kung hindi kita papayuhan? May kasalanan din po ako, Inay. Mabuti na lang. At naliwanagan agad ang pag-iisip mo. Hanggat maaga pa. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga po, Inay. Oh, hindi ba magaan sa pakiramdam ang walang sakitan ng loob? Oo nga po, Inay. Magaan sa pakiramdam pag wala kang hinanakit ng loob. Alam mo, nung nabubuhay pa ang itay mo, kapag nagdaramdam ang isa, ilalapitan namin ang isa't isa para hindi na lumaki pa ang gulo. Hayaan nyo, Nay. Ganyan na po ang gagawin ko para maganda ang pagsasama namin ni Daisy. Abay, dapat lang para hindi na maulit ito. At sana maging aral na yan sa inyong dalawa. Magbigayan at magpakumbabang loob ang bawat isa sapagkat hindi nakukuha sa init ng ulo ang isang problemang dumating. Kung meron man, yan ang tandaan mo, anak. Opo, Inay. Tatandaan ko po lahat ng mga pangaral ninyo sa akin. Ang gusto ko lang naman maayos ang pagsasama ninyong mag-asawa. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, lumalaki na pala ang tiyan mo, friend. Halata na, oh. Oo nga eh. Napag-usapan na namin ni Gary na palalakihin namin ang bata at ituturing niyang parang tunay na anak. Tama naman. Wala naman kasing kasalanan niyang bata. Kaya nga eh, friend. Ilang buwan na yan? Maglilimang buwan na.
Ang bilis lumipas ang buwan, ano? Oo nga, Prene. Siya nga pala. Kailan naman ng plano ninyo ni Bill na lumagay sa tahimik? Huwag kang mag-alala, friend. Kapag malapit na, ikaw ang unang makakaalam. Akalain mo? Nadaan sa biro-biroan ang pagmamahalan ninyong dalawa ni Bill. Hindi ko nga akalain na magiging kami ni Bill. Mabait naman siya eh. Wala naman akong masabi sa ugali niya. Pati pamilya niya, botang-boto sa akin. Ipinakilala na niya ako sa kanila. Buti naman kung ganun. Friend, masaya ako para sa'yo. Sana, kahit may kanya-kanya na tayong pamilya, ganito pa rin tayo. Walang magbabago. Oo naman, walang magbabago. Friends forever. Friends forever. Daisy, gumawa ako ng paraan para magkausap tayo. Ano pa ang dapat natin pag-usapan? Muntik mo nang sinira ang pamilya ko. Akala ko pa naman, ikaw yung taong handang tumulong sa kapwa. Patawarin mo ako, Daisy. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko sa'yo. Sana'y mapatawad mo ako. Butit na konsensya ka sa ginawa mo. Sa Diyos ka humingi ng tawad. Tao lamang ako. Kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya na tao lang? Maraming salamat, Daisy. Siya nga pala, malapit na akong umalis papuntang Amerika. At doon na ako tuluyang maninirahan. At bago ako umalis, magbibigay ako ng malaking halaga. Nang sa ganun magamit mo sa panganganak mo. Tuloy, may pampuhunan ka rin sa anong gusto mong maging negosyo. Sana, alagaan mong mabuti ang bata at turuan mo siyang maging mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Lalaki siyang mabuting bata. Pakisabi na lang kay Lerma, kung hindi dahil sa kanya, hindi na kita makikita, makakausap. Salamat sa iyo, Daisy. Kahit papaano, naging makabuluhan ang buhay ko na hindi ko naranasan sa pamilya ko. Salamat. Eto, cheque. Malaking halaga yan at pinirmahan ko na rin. Kahit na nung oras pwede mo lang ipalit. Magagamit mo yan para makapag-umpisa ng negosyo. Eto, tanggapin mo, Daisy. Salamat din. Sana'y maging maligaya na rin kayo sa tunay ninyong pamilya. Asahan ninyo na hindi ito mapupunta sa wala ang bigay ninyong pera. Palalaguin namin ito. Salamat. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Kanina pa kita hinahanap, Daisy. Saan ka ba galing? Pinatawag ako ni Sir Danny. Ha? Para ano pa? Humingi siya ng tawad sa akin. Buti naman at naisipan pang humingi ng tawad ng demonyong taong yun. Oo, Gary. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Ang kapal talaga ng mukha ng taong yun. Gary, nakiusap sa akin si Lerma na kung maaari,
Mag-usap daw kami. At may importanteng ibibigay daw sa akin. Ano daw yun? Gary, bukod sa paghingi niya ng tawad sa akin, nagbigay din siya ng tseke. Malaking halaga, Gary. Malaking halaga ka mo, Daisy. Oo, Gary. Paalis na siya papuntang Amerika. At doon na raw siya titira, kasama ang pamilya niya. Tinanggap ko na rin para sa bata. At may puhunan na rin tayo na kung anong gusto nating negosyo. Bakit? Ayaw mo ba, Gary? Kung ayaw mo, ibabalik ko na lang sa kanya. Total, sa ibang araw pa naman ang flight niya. Hindi. Huwag mo nang ibabalik yan. Tama lang naman yan. Para sa bata. At sa buntik ng pagkasira ng pamilya natin. At least, kahit papano, hindi na tayo kakapusin ngayon sa ikabubuhay natin. Akala ko kasi ayaw mo. Salamat, Gary. Ay mabuti naman kung ganon na nag-iwan ng malaking halaga ang dati mong amo. Tutal, para rin sa bata. Opo, Inay. Tinanggap ko na rin. Kasi sayang naman din. Total, muntik na niyang sinira ang pagsasama namin ni Gary. Buti na lang at nandyan po kayo, Inay. Magulang ako. Kung ano yung ikagaganda ng pagsasama ninyong mag-asawa, inandito lang ako na umaalalay sa inyo ni Gary. Salamat po, Inay. At nandyan kayo palagi para sa amin ni Gary. Oo naman. Ay siya nga pala. Kabuhanan mo na pala ngayon, ano? Oo nga po, Inay. Medyo sumasakit na rin paminsan-minsan ang tiyan ko. Sana makaraos na ako. Huwag kang mag-alala. Subukan mo nang ipanganak si Junior. Ngayon pa kaya? Inay, parang iba po ito. Ang bigat eh. Di tulad nung pinagbubuntis ko pa si Junior. Magaan lang. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Basta iba po ang pakiramdam ko, Inay. Kayo po ba ang asawa ng pasyente? Ako nga po, Dok. Kumusta po ang asawa ko, Doktor? Kambal ang anak ninyo, pero... Pero, ano po, Doktor? Sabihin nyo. Kinalulungkot kong sabihin na hindi niya nakayanan. Ha? Patay na siya. Ha? Hindi! Hindi totoo yan, Doktor! Hindi totoo yan! Daisy! Daisy, gumising ka! Gumising ka, Daisy! 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 Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Daisy, bakit mo kami iniwan? Mahal na mahal kita, Daisy. Mahal na mahal kita. Nakikiramay kami sa iyo. Nakikiramay kami sa iyo, pare. Bakit ganito, pare? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Ano magkasalanan ko? May ginawa akong mali sa aking kapwa. Bakit niya ako pinaparusahan ng ganito? Tama na yan, pare. Ako man hindi ko masasagot yan. Dahil Diyos lang makakasagot sa mga tanong mo yan. Oo nga, Gary. Magpakatatag ka lang. Sa tingin nyo,
Una, na-aksidente ako. Pangalawa, yung nangyari kay Daisy. Pangatlo, ito na naman. Hindi nakayanan ang panganganak niya. Patay na siya. Patay na siya. Patay na siya. Daisy, kung andito ka man ngayon, sana'y huwag mo kaming pababayaan ng mga anak mo. Palagi mo kaming patnubayan. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Hindi ka namin makakalimutan. Ikaw ang nagsilbing inspirasyon ko para makayanan ko ang lahat ng ito. Kakayanan dito para sa ating mga anak. Sana'y payapa ka na dyan sa kinaroroonan mo ngayon. At huwag kang kalala, sapagkat aalagaan ko mabuti ang mga anak natin. Stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through so. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa inyo ng mga apo ko. Katuwang mo ako sa pagpapalaki sa kanila. Salamat, Inay. At hindi niyo ako iniwan. Palagi kayong nandyan para sa akin. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, mas lalo kitang gagabayan ngayon. Alam ko, marami ka ng pinagdaanan. Kaya, magpakatatag ka lang. Sa kabila ng mga kalungkutan na pinagdaanan mo. At darating din ang walang hanggang kaligayahan. Tandaan mo yan, anak. Parang namanhid na po ako, Inay. Pero tama kayo. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa atin. Siya lamang ang may karapatan na manghusga sa atin, hindi ang tao. Tama ka, anak. Mahal niya ang kanyang mga anak. Hindi niya pinababayaan ang mga nananalig at tumatawag sa kanya. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.